Magandang araw po sa inyo, Captain. Huwag niyo na lang pong banggitin ang aking buong pangalan. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Ismael. Matagal ko nang dinadala ang pangyayarang ito sa dibdib ko. At ngayong tumatanda na ako, pakiramdam ko'y oras na para isalaysay ang isang karanasang pilit kong kinalimutan. Isang gabing hanggang ngayon ay dumadalaw pa rin sa aking panaginip. Ang kwentong ito ay totoong nangyari sa amin dito sa Samar, taong 1997. Noong ako'y 22 taong gulang pa lamang. Noong mga panahong yun, tahimik ang aming baryo sa loob ng bayan ng Base. Napapaligiran kami ng makakapal na nyugan, palayan at kagubatang bihira lamang pasukin ng tao. Kapag gumagabi, tanging huni ng kuligdig at iyak ng mga tuko ang maririnig. Wala pang masyadong kuryente noon. Gasera at lampara ang ilaw. At sa ganoong katahimikan, ayon sa mga matatanda, mas nagiging aktibo ang mga nilalang na hindi dapat gising kapag may araw. Ako noon ay katuwang ng aking ama sa pagbabantay ng kopra. Tuwing gabi, nagroronda kami sa bodega na malapit sa gilid ng kagubatan. Maraming beses na kaming pinayuhan ng mga matatanda na huwag magbantay kapag Biyernes ng gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan, dahil yun daw ang gabi ng mga aswang. Ngunit dahil kailangan namin ng pera, binaliwala namin ang mga babala na yun. Isang gabi ng panahong yun, hindi ko malilimutan ang malamig na simoy ng hangin. Tahimik masyado. Walang tunog ng mga kuliglig. Walang huni ng mga palaka. Sabi ng ama ko, "Ismael, may kakaiba." Ngunit tinawanan ko lamang siya. Hindi ako noon naniniwala sa aswang. Para sa akin, mga kwento lang yun ng matatanda para manakot ng bata. Bandang 10:00 ng gabi, may naamoy akong mabaho. Amoy bulok na karne. Akala ko'y may patay na hayop lang sa paligid. Pero maya-maya, may narinig kaming tik, tik, tik. Parang galing sa bubong ng bodega. Nanlamig ang batok ko. Biglang humigpit ang hawak ng ama ko sa aking braso. "Huwag kang lilingon," sambit niya. "Kung ano man yan, huwag mong titignan." Ngunit dahil sa takot at kuryosidad, napatingala ako. "Captain, hindi ko alam kung paano ko ilalarawan ang aking nakita. Isang nilalang nakahugis ng tao, ngunit baluktot ang katawan. Nakadapa sa bubong. Mahaba ang dila. Pula ang mga mata. At tila hinihigop ang hangin sa kanyang paligid. Sa bawat ginagawa nitong huni, ay parang papalapit ito. Napansin kong namamaga at namimilog ang tiyan niya. Parang may lamang bata o sanggol yun. Noon ko naalala ang balitang may buntis na babae sa baryo namin na biglang nagkasakit at nakunan. Ilang araw na ang nakalipas. Nanginig ako sa takot. Biglang bumaba ang nilalang mula sa bubong. Walang ingay. Naramdaman kong parang may mabigat na presensya sa likod ko. Doon na ako napasigaw. Hinila ako ng ama ko, papasok sa bodega, at mabilis niyang isinara ang pinto. Nagdasal siya ng malakas. Paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ng Diyos. Sa labas, may narinig kaming tawa. Hindi tao, hindi rin hayop. Parang pinagsamang iyak ng sanggol at halakhak ng matanda. Kumalabog ang pinto. Paulit-ulit. Akala ko'y doon na matatapos ang aming buhay. Biglang may kumatok. 3 beses. Mahinahon. Isang boses ng babae ang nagsalita. "Manoy,
Buksan mo. Ako ito, si Aling Rosa. Si Aling Rosa ay kilala sa baryo bilang hilot at magaling na manggagamot. Ngunit ang nakapagtataka ay matagal na siyang namatay. Ayon sa aming kaalaman, nanlaki ang mata ng ama ko. "Huwag kang sasagot," sabi nito. Nagbago ang boses. Naging paos. Naging galit. "Buksan nyo! Gutom na ako!" Biglang natahimik ang paligid. Ilang minuto lang ang lumipas, pero parang oras yun. Akala namin ay umalis na ang nilalang. Ngunit nang sumilip ang ama ko sa maliit na siwang ng pinto, nakita niya ang isang paa. Nakatayo, baliktad. Doon na siya napaupo sa sahig at nawala ng lakas. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nagdesisyon kaming sumangguni sa isang manghuhula sa kabilang baryo, si Mang Delfin, isang matandang lalaki. Kilala sa kanyang kakayahan sa panghuhula at pagtukoy ng mga nilalang. Nang marinig ang aming kwento, tumango lamang siya at naglabas ng maliit na banga ng asin, bawang at pinatoy yung dahon ng bayabas. "Kung gagamitin nyo to sa gabi, makakatulong ito upang hindi makapasok ang aswang sa inyong tahanan. Ngunit higit sa lahat, kailangan niyong bantayan ang inyong sarili. Ang nilalang na nakita ninyo ay isang tiktik na aswang, isang matapang at malupit na nilalang na hindi basta-basta napapatay. Ang tiyan niya, sa katunayan, ay may sanggol na susunod na magiging aswang sa angkan nila." Bawat salita ni Mang Delfin ay dumaragan sa aking dibdib. Nang bumalik kami sa bahay, inilagay namin ang bawang sa bawat sulok ng bodega at pintuan. Nagbantay kami ng magdamag, ngunit ang katahimikan ay hindi kami pinakawalan. Bandang hating gabi, narinig naming muli ang tik, tik, tik. Ngunit ngayon ay may kasamang paghingal at mabagal na hakbang. Lumapit ang matinding lamig na halos parang nagyayelo sa aming balat. Nagsimula ang laban sa pagitan ng aming takot at ng lakas ng nilalang. Lumabas ako, dala ang patpat na puno ng nyog, at tinapik ko ang sahig ng bodega. "Lumabas ka!" sigaw ko. Maya-maya, nakilala ko ang anyo ng nilalang sa dilim. Hindi yun normal na tao. Ang balat niya ay parang pinakulo ang karne, at ang bawat galaw ay may kasamang tila butas sa hangin, parang naglalabas ng usok mula sa katawan. Nagpatuloy ang laban ng halos 2 oras. Ang aswang ay mabilis, ngunit may ilan din siyang kahinaan. Kapag nadidikit ang bawang sa balat niya, tila napipigilan siya at umuurong. Ginamit namin ito para ilapit siya sa labas ng bodega. Sa tulong ng ama ko, napilit naming ibagsak siya sa isang hukay na nilagyan namin ng asin sa paligid. Sigaw ng nilalang na yun ang bumalot sa gabi. Isang sigaw ng galit at pighati na umabot sa kagubatan. Pero Captain, bago siya tuluyang nawala, may nakita kaming kakaibang nangyari sa kanyang muka. Huminto siya sandali, nakatingin sa amin, at para bang kumapit ang galit at takot sa kanyang mga mata. Pagkatapos, lumundag siya palayo at nawala sa dilim. Kinabukasan, may natagpuan kaming bakas sa paligid. Mga yapak na tila gawa ng kakaibang hugis ng paa at kamay, at bakas ng dugo sa mga nyugan. Ilang araw ang lumipas bago tuluyang humupa ang kaguluhan. Ngunit may naging balita. May batang babae sa kabilang baryo ang nawala, at sinabi ng matatanda
na yun daw ay nagpunta malapit sa kagubatan, katulad ng nangyari sa amin. Simula noon, Captain, hindi na ako nagbabantay sa gabi, at tuwing naririnig ko ang tik, 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 bumabalik ang lamig sa aking batok. Nalaman din namin sa mga matatanda na may mga nilalang na nabubuhay sa pamamagitan ng pagkain sa enerhiya ng tao, at ang ilan sa angkan nila ay mas malakas kaysa sa nalalaman natin. Isinulat ko po ito hindi para manakot, kundi para magbabala. Baka sakaling may makarinig sa inyong mga tagapakinig at mailigtas ang sarili bago pa maging huli ang lahat. Captain, mayroon pa po palang nangyari. Ilang buwan lamang matapos ang nangyari sa amin. May nakitang batang babae na kamukha ni Aling Rosa sa baryo. Ngunit hindi siya bata. Isang babae na may kakaibang kapangyarihan at pinaniniwala ang nagmula sa pamilyang aswang. Simula noon, sinigurado na namin na bawat gabi ay may nakahanda kaming bawang, asin at panalangin bago kami matulog. At hindi na rin kami lumalabas kapag Biyernes ng gabi. Maraming salamat po, Captain Kokak, sa pagbibigay boses sa mga kwentong matagal ko nang pilit nilimot. Naway magsilbing babala ito sa mga makaririnig, sapagkat may mga nilalang na mas malakas kaysa sa ating iniisip, at may mga gabi na mas mabuting manatiling ligtas sa loob ng ating mga bahay. Lubos na gumagalang, Ismael.